Mula nang mahiwalay sa kanila si Major Baldo, ay tila nawalan na ng direksyon ang grupo nila Eric. Ang iba sa kanilang kabaro ay nagkanya-kanya na. Pero ang iba naman ay mas piniling magsama-sama. 7 na lamang sila Eric sa kanilang bilang. Wala na silang ideya kung ano na ang nangyari sa mga kabaro nila. Lalong-lalo na sa kanilang Major Baldo. Nangyari ang lahat ng iyon nang maipit sila ng mga rebelding grupo sa gubat. Malakas kasi ang hinala nila na may isa sa mga kasama ang nagtraidor at nagtimbre sa mga kalaban nila. Marami ang namatay sa kampo nila. Masakit man sa kalooban ay napilitan na lang din silang lisanin ang kampo dahil tsak na mauubos silang lahat doon. Si Eric ay isang private first class pa lamang sa serbisyo. Ganon din ang kanyang kaibigan na si Joel at Farhan. Parehong mga sundalo rin ang kanilang mga magulang. Kaya kahit bago pa lang sa larangan, pinilit sila ng kanilang ama na sumabak na kaagad sa laban. Wala namang problema kay Eric. Kung tutuusin, mas gusto niya pa nga ang ganon. Ang problema lang niya ay ang kawalan ng pagkakaisa ng mga kasama nila. Una pa lang kasi noong nasa kampo pa lang sila, hindi na nagkakasundo ang mga magkakabaro. Mga kasama, magpahinga na muna tayo rito. Mahigit 1 araw na rin tayo naglalakad eh. Ang mabuti pa, maghanap na lang muna tayo ng pwedeng kainin ngayong gabi. Hapong-hapo at pagod na pagod ang kanilang mga kasama. Walang kain, walang matinong tulog ang bawat isa. May isa na nga silang kasama na hindi na kayang tumayo. Ano na kaya nangyari kina Major, no? Nakaligtas kaya sila? Malakas ang kutob ko na wala na sila. Malabong makaligtas sa mga yun. Mas nauna tayong tumakbo sa kanila eh. Kita mo naman na nung palayo na tayo, paalis pa lang sila. Eh, wag ka nga mag-isip ng ganyan. Dapat positibo tayo. Wala namang masama sa pagiging positibo. Pero dapat, isipin mo rin yung mga pwedeng mangyari. Common sense lang yun, buddy. Sa tingin mo, makakaligtas pa ba sila kung napalibutan na sila ng mga rebelde? Tama si Farhan, buddy. Pero, ganun pa man, ipagdasal na lang natin na sana nagkaroon ng himala. Sana nakaligtas sila. Napabuntong hininga na lamang si Joel. Aminin kasi niya o hindi, batid niyang may punto rin talaga si Farhan. Eric, ano na bang plano natin? Napalayo na tayo masyado eh. Hindi rin natin alam kung paano tayo makakalabas sa gubat na to. Kailangan natin maging maingat sa mga daraanan natin. Tandaan nyo, kagubatan ng mundo ng mga rebelde. Baka mamaya madaanan pala natin yung kampo nila. Todas tayong lahat. Maglalakad lang tayo ng maglalakad hanggang sa makita na tayo ng daan. Kapag may nakita tayong baryo, pwede tayong tumigil muna doon. Magpapakilala tayo mga sundalo para tulungan nila tayo. Kaya tama lang talaga na ikaw na muna ang tumayong leader natin eh. Ang galing mo mag-isip. Huwag kang bumilib. Kahit grade 1 pwedeng maisip yun. Joel, kailangan mo nang maging mature sa mga ganitong sitwasyon. Madaling namamatay ang mga tanga sa ganitong kalagayan. Eh paano ba naman kasi? Gusto ko pa ngang magliwaliw eh. Ito namang si Papa, kinaladkad ako papunta sa ganitong sitwasyon. Uy, kaya ka nga. Nagsundalo ka tapos ganyan ka pa rin umasta. Si Joel kasi ang pinakabata sa lahat. Literal na mama's boy, pasaway at makulit. Ganun pa man, tinapos pa rin niya ang kanyang pag-aaral. Hindi naman kasi nito inakala na delikado pala talaga ang kanyang pinasok. Samahan mo na nga lang ako, buddy. Tara. Eric, hanap tayo ng makakain. Mga kasama, magpahinga na lang muna kayo ha. Kami na muna ni Joel ang maghahanap ng makakain natin. Tumango lang ang mga kasama nila na halata sa mga mukha ang pagod. Farhan, magpatay kayo ng ilaw pag alis namin ha. Baka may makakita sa inyo. Sumang-ayon lang si Farhan at saka naglakad na rin palayo si Eric at Joel paalis. Nang makalayo na sila sa mga kasama nila,
Bigla na lang naglabas ng tinapay si Joel na galing pa yun sa kanyang malaking bag. Buddy, gusto mo? Oh, ano yan? Tinapay. Pinabaon sa akin ni Mama kahapon bago ako umalis. Napakasira ulo mo rin talaga no? Nagugutom yung mga kasama natin dun. May pagkain ka naman pala tapos ngayon mo lang nilabas kung kailan wala tayo sa kanila. Muntikang pang tamaan ng kutos ni Eric si Joel. Mabuti na lang ay mabilis yung nakailag. Ayaw kong bigyan yung mga yun no? Wala akong tiwala sa kanila, buddy. Hoy Joel, wala dito mama mo Kaya wag kang umarte dyan na para kang big boy na baby dyan. Mais ka nga. Sundalo tayo. Hindi tayo tambay sa kanto na palamunin at walang pinag-aralan. Gamitin mo naman ng maayos yung tinapos mo. Wala nga akong tiwala sa kanila Lalo na kay Farhan. Buddy, kailangan mo magtiwala. Magkakasama tayo. Magkakabaro tayo. Tayo-tayo na nga lang yata ang natira sa nangyaring masakir Tapos gusto mo magkawatak-watak pa? Basta. Wala akong tiwala kay Farhan at dun sa iba. Maayos ka nga Joel. Hindi ka tatagal sa serbisyo kung ganyan ka. Sinasabi ko sa'yo. Nagpatuloy na sa paglalakad ang dalawa. Alerto sila sa kanilang dinaraanan. Maingat at dahan-dahan lang ang bawat nilang hakbang. Sa parting yun ng kagubatan, nakakarinig na sila ng tunog ng baboy ramo. Malakas ang paniniwala nila na pugad na ng mga baboy ramo doon. Kaya naman bahagyang nakaramdam ng pagkasabik ang dalawa. Dahil sa wakas, makakakain na rin silang lahat. Umupo sila sa gilid ng puno. Matyaga silang nag-abang na lumabas ang baboy ramo na kanilang naririnig. Mga ilang sandali lang, nakita nilang huminto mismo sa kanilang harapan ang isang maliit na baboy ramo. Tila ba may isip ang baboy ramo na parang nakipagtitigan pa ng tapatan nila ng ilaw. Dahan-dahang kinuha ni Eric ang kutsilyo sa kanyang tagiliran. Joel, umanda ka ha? Oo, nakaanda na ako. Ngayon na! Unang lumundag si Joel sa baboy ramo. Dahil may kahusayan ito sa panguhuli ng hayop, nadakma niya ang baboy ramo at pumaibabaw siya roon. Mabilis din namang itinarak ni Eric ang kutsilyo sa baboy ramo. Ilang saglit lang, nalagutan na kaagad ng hininga ang hayop na yon. Easy lang, di ba? O ayan, ginalingan ko para sa kanila. Oo na. Sige na, bitbitin mo na yan. Nagmamadali nang umalis ang dalawa. Pagbalik nila sa mga kasama nila, nag-ipon sila ng mga tuyong kahoy at kawayan naman na magiging tuhugan ng baboy ramo. O ayan, may pagkain na tayo mga buddy. Si Farhan na mismo ang nanguna sa paglitsyon sa baboy ramo. Mahigit 1 oras lang ay pwede na rin kainin ng litsyon. Pero bago yon, nakarinig sila ng malalakas na angil mula sa kung saan. Para bang may isang mabangis na hayop na nasa paligid. Nakatinginan ng mga sundalo. Kanya-kanya na silang hawak ng kanilang baril. Nakakasinyasan sila. Parang mga hindi sundalo dahil nagtuturoan kung sino ang titingin. Uy, di porke mga private first class lang tayo. Magduduwag-duwagan kayo Ako na nga. Eric, buddy, samahan mo ko. Dito lang kayo Kumain na kayo kung gusto nyo. Tumayo si Joel at Eric. Nasa gatilyo na ang kanilang mga daliri habang sinusuyod ang kanilang dinaraanan. Buddy, humanda ka ha? Bakit? Anong gagawin mo sa akin? Ha? Anong gagawin pinagsasabi mo? Sabi mo umanda ako. Humanda ka, maging alerto. Ay naku, ewan ko nga sa'yo. Bakit ka pa naging sundalo kengkoy ang pagkatao mo? Malayo-layo na sila noong mga oras na yon. Mas malayo na sila sa pinaghulihan nila ng baboy ramo. Hindi rin nila alam kung bakit napunta sila sa ganoong kalayo. Basta't parang hinihila sila ng angil na kanilang naririnig. Mga ilang sandali lang ay tumigil na rin sila. Nawala na rin kasi ang naririnig nila. Balik na tayo. Baka wala na tayong maabutan dun. Ilang minuto na tayong wala sa kanila Baka kung anong hayop lang naman yung narinig natin. Tara na, bumalik na lang tayo.
Nagmamadaling naglakad pabalik ang dalawa. Pagdating nila, paubos na ang maliit na baboy ramo. Sandaling napanganga si Joel at Eric. Walang 10 minuto lang silang nawala. Wala na rin ang lechon na dapat ay matitikman nila. Seryoso? Inuubos nyo talaga? Hindi nyo man lang kami tinirhan? Kami nang huli niya na. Eric, pasensya na. Talagang hindi. Mga sundalo tayo. Tapos, wala man lang kayong disiplina sa pagkain. Uy, kung makapagsalita ka parang ang tinutino mong sundalo ah. Wala kang ambag sa grupo eh. Ambag? Ikaw ba may ambag? Oo, ikaw wala. Puro lang pagiging isip bata alam mo rito. O bakit? Ano ba gusto mo? Oo, ibaba niyo yung mga baril nyo. Dahan-dahan nilang inalis ang pagkakatutok ng mga baril sa isa't isa. Di ba kayo nahihiya sa mga sarili ninyo? Pareho kayo ng uniforme. Parehong watawat ng Pilipinas ang nakalagay sa kaliwang dibdib ninyo. Tapos, ang parehong baril na gamit ninyo, ang itututok nyo sa isa't isa? Parang nakaramdam ng kahihiyan ng dalawa. Napayuko na lamang sila. Tandaan ninyo, hindi tayo magkakalaban dito. Kung papatayin nyo ang isa't isa nang dahil lang sa pagkain, mas maigi pang maaga pa lang mag-retire na kayo. Mga lintik kayo. Pasensya na, buddy ah. Lalo ka na, Joel. Sinabi ko sa iyo di ba? Umayos ka na. Kung gusto mong makabalik tayo ng ligtas sa mga pamilya natin, simulan mo nang mag-isip ng maayos. Ikaw naman, Farhan, ikaw ang inaasahan kong may kagaya ng pag-iisip ko. Bakit mo naman hinayaan na ubusin ang pagkain ng para sa lahat? Magkakapatid tayo dito. Kami kumuha niyan, kami nagpagod ni Joel tapos ubusin nyo lang. Kaya dapat, kung anong meron ng isa, meron ng lahat. Pasensya na, buddy. Hindi na mauulit. Humingi rin ng paumanhin ang iba pa nilang kasama. Ganoon kataas ang respeto nila kay Eric kahit pare-pareho lang naman silang ranggo. Matalino at magaling naman kasing talagang leader si Eric. Hindi sila makakaligtas sa massacre kung hindi dahil kay Eric na talaga namang nagpamalas ng kahusayan. Sige, umayos na kayo. Aalis na tayo. Hahanap tayo ng mas matinong lugar na pwedeng paglipasan ng gabi. Maraming mababangis na hayop dito eh. Nauna nang naglakad si Eric. Sumunod rin naman ang iba. Masigla na ang ibang kasama nila habang si Joel ay nanghihinayang pa rin sa baboy ramon na nilitsyon nila. Sa kanilang paglalakad, may natagpuan silang minahan na parang abandonado na. Agad naman nilang sinindihan ang mga lampara na naabutan nila roon. Pumasok sila sa nahukay na tunnel. Sa bukana lang muna sila umupo at nagpahinga. Si Eric, Farhan at Joel naman ay siniguro munang walang kalaban sa paligid. Clear! Clear rin dito sa akin. Sa akin din. Sige na, pwede na tayo magpahinga sa loob. Maya-maya lang ay pinaidlip na muna ni Eric ang kanilang mga kasama. Ang nanatiling gising na lamang noong mga sandaling yon ay silang tatlo. Naglilinis sila ng baril nung biglang may narinig silang pagaspas ng parabang pakpak. Naramdaman din kasi nila ang malakas na hangin. Nagkatinginan ng tatlo. Sa puntong yon, sigurado na si Eric na hindi na yung basta hayop lang. Men, be ready. Sandali, ano ba yun? Gusto mo malaman? Di lumabas ka. Dahan-dahang sumilip si Eric sa itaas ng bundok kung saan nasa paanan lang sila. Pagtapat niya ng ilaw, nakita niya sa taas ang isang taong may malapad na pakpak. Hindi mapipinta ang mukha ng aswang na yon na sobrang nakakatakot. Mabilis na pumasok si Eric sa minahan. Ginising niya ang mga natutulog nilang mga kasama. Hoy, gumising kayo! Oh, bakit ba? Meron sa labas. Nagkusang lumabas si Joel. Nagulat siya nang biglang bumagsak ang aswang sa harapan ng minahan. Matangkad ang lalaking yun na halos kasing lapad ng pinto ang pakpak. Joel, yuko! Yumuko si Joel. Agad din namang nagpaputok si Farhan ng magkakasunod. Pero maliksi ang nilalang. Mabilis itong nakalundag paakyat sa itaas ng minahan. Tumakbo naman pabalik si Joel sa loob.
Ang tanga-tanga mo talaga. Sinabi nang huwag mong bibitiwan ang baril mo eh. Nakatikim pa ng malakas na batok ang binatang si Joel. Ang iba naman nilang mga kasama ay nakahanda na rin. Iisa lang ang tumatakbo sa kanilang isip. Ang nilalang na nakita nila ay isang uri ng aswang. Walang niya. Hindi ko inakala na may aswang pa pala sa gubat na to. Hindi ako naniniwala sa mga yan pero ngayon, naniniwala na ako. Totoo pala sinabi ni Papa sa akin noon? May nakaengkwentro silang aswang dati? Aswang yun? Totoong aswang? Huwag kayo matakot. Aswang lang yon. Matakot tayo sa mga rebelde na gumagamit ng baril. Kaya maganda kayo. Papatayin natin ang aswang. Tara, porma na! Sabay-sabay silang lumabas ng minahan. Dikit-dikit sila at magkatalikuran habang sinusuyad ng tingin ng paligid. Men, be alert! Be alert! Matagal na katahimikan ng namayani. Tangi mga kuliglig lang ang kanilang naririnig. Pero mga ilang sandali lang, naalarma sila nang makitang lumipad ang aswang palapit sa kanila. Fire! Fire! Nagpaulan sila ng bala sa aswang. Nakita nilang tinamaan yun sa pakpak. Bumagsak yun sa mga mapunong parte ng gubat. Wala silang sinayang na pagkakataon. Tinungo kagad nila kung saan bumagsak ang aswang. Pero pagdating nila roon, mga bakas na lang ng dugo ang naabutan nila. Nakatakas na ang aswang na lumilipad. Sigurado mamamatay na yon. Hindi na yun aabutin ng umaga. Bukod pala sa mga rebelde, kailangan din pala nating mag-ingat sa mga aswang. Gaano ba kadelikado ang mga aswang? Base kay Papa, kumakain din sila ng tao. Karne ng tao. Men, narinig nyo naman. Kaya ngayon, hindi na mga rebelde ang dapat nating isipin. Pati na rin ang mga nilalang na yon. Tara, balik na sa minahan. Magpahinga ang gusto magpahinga. Magbabantay kami. Kapansin-pansin ang pagiging balisa ni Joel nang dahil sa nangyari. Hindi pa rin yun makapaniwala na totoo ang aswang. Sa katunayan, mas nababahala pa roon ang binata kaysa sa mga rebelding tumutugis sa kanila. Nilapitan ni Eric si Joel. Tinapik ito sa balikat. Oh buddy, malalim ang iniisip mo ah. Tungkol ba dun sa aswang? Paano kung maraming aswang pa lang nandito sa gubat? Simple lang. Di papatayin natin. Napalunok ng laway si Joel. Kabado siya sa pwedeng mangyari. Talagang lumilitaw sa kanya ang pagiging hindi handa sa mga kaaganapan. Sorry, hindi talaga ako handa eh. Akala ko laro-laro lang ang trabahong ito. Hindi pala. Pakiramdam ko, parusa sa akin to ni Papa para magtino ako eh. Alam niyang hindi ako handa eh. Pero sinalang niya ako dito kaagad. Kaysa iniisip mo yan, isipin mo na lang na pagsubok ito para mas maging mahusay ka pa. Basta, gawin mo lang ang best mo, buddy. Yun ang mahalaga. Sa mga lumipas na sandali ay nanatiling gising pa rin ang tatlo. Nagbabantay lang sila sa paligid. At sa awa ng Diyos, hindi na rin muli pang bumalik ang aswang na kanilang nakaengkwentro. Kinaumagahan, maaga silang nagising para lisanin ang lugar na yon. Habang nasa kalagitnaan sila ng paglalakbay, unang nakaramdam ng pananakit ng tiyan ng isa nilang kasama na si Gibo. Tumigil na muna sila at hinintay matapos na dumumi ang lalaki. At nakaawan siguro yan. Nanakit tuloy ang tiyan. Kayo ba, wala bang nananakit ang tiyan sa inyo? Umiling lang ang mga kasama nila. Ganon din naman si Faran. Uy Dino, puntahan mo na nga si Gibo. Kanina pa yun ah. Kasing lakit, kasing haba yata ng sawa yung tinatain nun eh. Tarik na ang araw. Kailangan pa natin makahanap ng baryo na mahihinga ng tulong. Pagkatapos ng halos kalahating oras, nakabalik na rin ang lalaking si Gibo. Nakahawak pa yun sa tiyan at tila nang lalambot at nanghihina. Dura din ang dura ang lalaki. Inakala nila na simpleng sakit ng tiyan lang yun, kaya naman hindi na rin nila yun pinansin pa. Tanghali na nang may marating silang ilog.
Para sa kanila ay hulog ng langit ang ilog na yon. Agad nilang inilapag ang mga gamit sa batuhan, nagtanggal ng mga suot at tanging brief lang ang tinira. Wala pang 10 minuto silang naroon, bigla na namang nanakit ng matindi ang tiyan ng kasamahan nilang si Gibo. Halos mamilipit na ito sa sakit ng kanyang tiyan. Buddy, anong gagawin natin dito? Pambihira naman talaga oh. Nagsiahon silang lahat. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung ano ang gagawin sa lalaki. Mabuti na lamang may isang matandang dumating na may dalang planggana at ilang labahan. Maputi na ang buhok ng matanda. Medyo kulubot na rin ang balat. Pero ang nakapagtataka, malakas-lakas pa kung kumilos sa matanda. Mga iho, anong nangyayari sa lalaking yan? Anong ginawa niyo sa kanya? Magandang tanghali ho. Mga sundalo ho kami. Kasama ho namin siya. Bigla hong nanakit ang tiyan niya eh. May alam po ba kayong pagamutan? Nanakit ba kamo ang tiyan? Ay nako, kaya kong gamutin yan. Ali kayo, sumunod kayo sa akin. Buhatin nyo yan. Paano po yung lalaban nyo, Lola? Uunahin ko pa ba yan mas may nangangailangan ng tulong ko. Isa pa, mga taga-silbi kayo ng bayan. Kaya marapat lang na pagsilbihan ko rin kayo. O bueno, tama na ang daldal. Sumunod kayo sa akin at naaawa na ako sa kasama ninyo. Binitbit nila ang lalaking si Gibo. Naglakad sila sa paanan ng bundok. Nasa 20 minutos na lakaran lang ay may narating na silang baryo. Marami-rami na rin ang nakatira doon. Bawat madaanan nila ay sinusundan sila ng tingin. Iniisip na lang ni Eric na baka bago lang sa mga taga roon ang makakita ng mga sundalo. Sa lagay kasi ng area nila, liblib na talaga at parang hindi na rin naaabot ng modernisasyon. Huwag niyo silang pansinin. Naninibago lang sila. Matagal na rin kasing mula nang may mga mapadalaw na sundalo dito noon. Ganun po ba? O sige po. Tumigil sila sa isang mahabang kubo. Hinanda ng matanda ang mga mahabang upuan na yari din sa kawayan. Sige, maupo na muna kayo. Ako nang bahala sa kasamahan ninyo. Kailangan ko siyang gamutin sa loob. Nakakaawa. Nangingitim na mga kuko niya. Inalalayan nilang makakyat sa hagdanan ang lalaking si Gibo. Pagkatapos ay naghintay na lamang sila sa bakuran. Ayos lang ba na nagtiwala tayo sa matanda? Ni hindi nga niya sinabi yung pangalan niya. Mukha namang okay matanda. Isa pa, wala naman na tayong choice eh. Kesa naman mamatay si Gibo sa sakit ng tiyan, kailangan natin maging desperado na gumaling siya. Medyo ang weirdo lang dito, no? Yung mga tao parang ngayon lang nakakita ng tao. Tao din naman sila. Ano kaya yun, no? Kulit. Uy, inaan mo boses mo. Nakakaya kapag narinig ka nila. Inutil talaga to. Sandaling sinuyod ni Eric ang tingin sa paligid. Kapansin-pansin ang aliwalas ng kapaligiran. Kaso nga lang, nakakaramdam siya ng pagkailang nang dahil sa mga pasilip-silip na residente. Maging mapagmasid kayo ah. Hindi natin sigurado kung wala bang mga rebelde dito. Natigil lang ang kanilang usapan nang labasin sila ulit na matanda. May mga dala na yung sako na may mga lamang mga damit. Ali kayo. Dadaling ko kayo sa isa naming bakanting bahay. At ito, may mga pamalit na kayong damit. Sandali po. Paano po yung isa naming kasama? Pinahupa ko muna yung sakit ng tiyan niya. Pero kailangan niya munang maobserbahan ko. Kaya dyan na muna kayo sa loob. Mawalang galang na po. Pero sino ho ba kayo? Ibig kong sabihin ano po ba kayo? Ako si Aling Irma. Manggagamot ako sa lugar na ito. Minsan na rin akong may ginamot na mga sundalong sugatan nung kalabanin nila ang mga rebelde. Matagal na yon. Mga 2005 pa yata. Basta ho sana paggalingin niyo po si Gibo, yung kasama ho namin. Ako nang bahala.
Sa ngayon sumama kayo sa akin. Hindi kayo pwedeng dito sa tapat kasi natatakot ang mga bata sa mga baril ninyo. At siya nga pala, iwan nyo na lang ang mga baril nyo rito para hindi matakot ang mga residente. Ay, hindi po pwede. Protection po namin ito sa lahat ng oras. Ay, ganun ba? O sige, takpan nyo na lang ng tela para hindi nila makita. O siya, sumunod na kayo sa akin. Nauna nang naglakad ang matandang si Irma. Sa mga sandaling yon, napapaisip na rin si Eric kung bakit napakabait sa kanila na matanda. Ganun pa man, inisip na lang ni Eric na baka ganun lang talaga ang matanda pagdating sa mga alagad ng bayan. Hindi naman kalayuan ang sinasabing bahay. Nakarating kagad sila at pumasok sa loob. Pagpasensyaan nyo na ito ha. Dating kulungan ito ng mga kambing. Pero huwag kayong mag-alala. Nilinis naman namin ito nang wala ng mga kambing dito. Kita nyo naman, malaki ang bahay na ito. Kasyang-kasya kayong 6. Sige po, maraming salamat to. Paano? Mauna na ako ha. Aasikasuhin ko pa yung kasama ninyo. Nagmamadaling umalis si Aling Irma. Kanya-kanya na rin silang upo sa gilid at bagsak ng mga gamit nila. Sige, pagkatapos magamot ni Gibo, aalis na rin tayo kaagad. Sa ngayon magpalit na muna kayo. Mas maganda rin na iba ang mga suot natin. Para kung sakaling may maligaw na rebelde dito, hindi malalaman na sundalo tayo. Inilabas nila ang mga damit at short mula sa sako na ibinigay ng matanda. Magaganda at sakto ang mga kasuotan na naroon. Kaya kahit papaano ay nagmukha rin naman silang matino ng suotin yon. Nagdaan ng ilang oras. Inabot na sila ng 2:00 ng hapon kakahintay sa kasama nilang si Gibo. Hindi pa rin sila binabalikan ni Aling Irma. Nababagot na sila roon, lalo pat wala rin silang pwedeng kainin. Anong oras na? Wala pa tayong kinakain. Pagkain ka agad ang nasa isip mo. Wala pa nga si Gibo Hindi ka ba napapaisip kung gaano kasakit yung tiyan niya at kung anong kalagayan niya? Oo, tama na. Nagtatalo na naman kayo Maghintay na lang tayo rito. Walang lalabas. Hindi magandang ideya na… Biglang bumukas ang pinto at pumasok ng muli ang matandang si Irma. Bakas ang pag-aalala sa mukha na matanda. Napatayo din naman agad si Eric. Ano pong balita sa kasama namin? Mga iho, malala ang nangyari sa kasama ninyo. Hindi yun basta sakit ng tiyan. May namamaga sa loob ng tiyan niya. Pero huwag kayong mag-alala. Dinala ko na muna siya sa mas magaling pang manggagamot. Hindi ko kasi talaga kayang ganon. Na kay Kapoldo siya. Isang espesyalista ng malulubhang sakit. Baka nagka-ulcer ang loko. Eric, kung hindi tayo makakabalik sa bayan, dito mamamatay si Gibo. Doktor ang dapat gumamot sa kanya, hindi Magaling ang albularyo namin dito. Naghihimala siya, kaya mapapagaling niya ang inyong kasama. Ang kailangan niyo lang gawin ay maghintay. Magdasal para sa paggaling niya. Nakikiusap ako sa inyo. Paggalingin niyo po ang kabaro namin. Inang, wala ba kayong pagkain dito? Mukhang mamamatay na rin kami sa gutom Maya-maya lang, dadalang ko kayo ng pagkain dito. Pinapakuluan pa kasi ang karne. Maraming salamat po at pasensya na po sa abala. Kailan po namin pwede makita si Gibo? Mamayang gabi o bukas. Hindi naman kasi basta-basta ang panggagamot sa ganong klaseng karamdaman. Sige ho, hihintayin namin siya kung hanggang kailan siya magiging maayos. Maraming salamat po ulit. Tumango ang matanda. Ngumiti yun ng pilit sa kanila. Bagay na ikinalito ni Joel at maging si Faran. Pagalis na matandang si Irma, ay dali-daling bumulong si Faran kay Eric. Buddy, alam mo, malakas ang kutob ko na may nangyayaring hindi maganda kay Gibo
Baka habang ginagamot niya si Gibo lalong lumalala yung sakit ng tiyan niya. Buddy, kailangan nating malaman kung ano ba talaga yung lagay ni Gibo. Huwag kayo mag-alala. Medyo napapaisip na rin ako eh. Mamayang gabi, kapag madilim na, babalikan natin si Gibo. Pakiramdam ko, nandun pa rin siya sa bahay ng matanda eh. Wala silang ginawa nung oras na yon. Nakatunga nga lang sila habang naghihintay sa pagbabalik ng matanda. Dakong 5:00 na ng hapon nang bumalik si Aling Irma. May mga kasama na ito mga lalaki na may mga bitbit na kaldero ng kanin at ulam. May inilatag din na lamesa sa gitna, pero wala namang upuan. Para kay Joel, ayos na yun sa kanya. Ang mahalaga ay meron silang makain. Pasensya na kayo, mga sir. Kung ngayon lang ha. Ang tagal kasi talagang pakuluan ng karne. Anong karne po ba yan? Buwaya? Parang may dumaan na anghel sa mga oras na yon. Lahat ay napatingin kay Joel. Kinabahan ng binata dahil pakiramdam niya hindi natuwa sa kanya ang mga kasama na matanda. Biro lang po. Ayos lang naman. Ang mahalaga ngayon ay makakain na kayo. Heto, maraming kanin, marami ding ulam. Kumain na kayo ng marami, ha? Marami hong salamat sa inyo. Pasensya na po talaga sa abala. Kulang na kulang pa ito para sa ginagawa nyo para sa bayan. O sige na, magsikain na kayo at ako ay babalik muna sa kasama ninyo. Lumabas na ang matanda kasama ang mga lalaki. Kanya-kanya na sila ng sandok ng pagkain. Pagbukas nila ng kaldero ng ulam, umalingaso kagad ang mabangong amoy nito. Dahil doon ay mas lalo silang nagutom. Lalong-lalo na si Joel na takam na sa karne. Sarap na sarap silang kumain nun. Kahit si Farah na duda sa matanda ay hindi na maistorbo sa pagkain. Si Eric naman ay kakaunti lang ang kinain. Hindi naman sa ayaw niya ng ulam, sadyang may nalalasahan lang siya na kakaiba na hindi niya maintindihan. Tinago na lamang niya yon sa sarili dahil baka panlasan niya lang talaga ang may problema. Masyadong marami ang ulam at kanin kaya hindi na muna nila naubos. Itinabi na lang muna nila yon para may makain sila sa oras na biglang gutumin sa gabi. Pagsapit ng gabi, naisipan ni Eric at Farhan na lumabas para puntahan si Gibo. Habang si Joel naman ay piniling magpaiwan sa tinutuluyan nila. Gumilid ka lang, Farhan. Kapag nakita nila tayo, baka mag-isip sila na pinagdududahan natin sila. Kaduda-duda naman kasi. Paano niya nalaman na may namamaga sa loob ng tiyan? Ano yun? Binuksan niya? Yun nga alamin natin. Dapat magdala tayo ng baril. Mas magiging kaduda-duda tayo kapag nagdala tayo. Maingat at dahan-dahan naglakad ang dalawa. Sa gilid-gilid lamang sila dumaan dahil may mangilan-ngilang tao na naglalakad. Ilang sandali lang, nakarating na rin sila sa bahay ni Aling Irma. Nagtago sila sa gilid ng halaman. Nang makakuha ng pagkakataon, nagmamadali silang makalapit sa gilid ng bahay kung saan may bintana rin doon. May kataasan ng bintana, kaya pinasan ni Farhan si Eric. Pagsilip ni Eric sa loob ng bahay, ay wala naman doon ang kabaro nilang si Gibo. Wala rin naman doon na matanda. Walang tao kahit na isa. Buddy, wala si Gibo dito. Mukhang dinala na nga nila sa kung saan. O hindi kaya may ginawa sila? Uy, may tao. Nagtago sila sa silong ng bahay. May mga dumating kasing kasama si Aling Irma. Nanlaki ang kanilang mga mata nang marinig ang matandang babae na nagsalita. Huwag kayong mag-alala. Hindi na makakalabas ng baryo namin ng mga sundalong yon. Unang pumasok sa isip ni Eric at Farhan ay parte ng rebelding grupo si Aling Irma. Kaya naman bago pa mahuli ang lahat ay nagmamadali na silang makaalis doon. Pagbalik nila sa kanilang mga kasama, nagsusuka-suka ang mga yon sa labas. Oh,
Anong nangyari sa inyo? Yung kinain natin, buddy, isigibo. Ano? Tila ba otomatiko na nagkaroon ng kaba sa dibdib ni Eric. Dahil hindi siya naniniwala, pumasok silang dalawa ni Farhan sa bahay. Nakita nilang nakatapon na sa lapag ang natirang ulam. Nakita nila sa sahig ang dalawang kamay ng tao. Ang isa roon ay merong tattoo na gagamba. Sa kabila naman ay ang pangalang Rosana na alam nilang pangalan ng asawa ni Gibo. Nang makumpirma nila na si Gibo nga yon, nasukan na rin silang dalawa. Maluha-luha sila habang inilalabas sa mga nakain na hindi pa rin natutunaw. Dahil doon ay napagtanto kagad ni Eric na may malingang nangyayari. Dadamputin na sana niya ang mga baril nila sa gilid pero bigla na lang may mga nagpasukang lalaki na dumaan pa sa bintana. Mabibilis nilang kinuha ang mga baril. Kasunod naman noon ay pwersahang pinapasok ng iba pang kalalakihan sila Joel. Anong ibig sabihin nito? Biglang pumasok din sa loob ang matandang si Irma. Ibang-iba ang aura ng mukha nito. Wala na ang pagiging mabait na lola base sa kung paano ito ngumiti. Nagustuhan niyo ba ang niluto ko? Mga magigiting na sundalo? Anong ibig sabihin nito? Totoo bang si Gibo yung kinain naming karne? Sa kasamaang palad, oo, totoo nga. Pero sinabi mong dinala mo siya sa isa pang albo. Ang mga tao nga naman, ang daling utuin. Kaya kahit kailan talaga, hindi kayo pwedeng makahigit sa mga katulad namin. Walang iya ka, matanda ka. Pangit ka na nga. Pangit pa ugali mo. Biglang naging kulay itim ang lahat ng mga mata ng matandang kaharap nila. Galit itong lumapit kay Farhan. Salamat ka, hindi ko kayo pwedeng saktan. Dahil mamaya lang din, magiging isa na kayo sa amin. Magiging isa na kami sa inyo. Anong pinagsasabi ng matandang to? Isa ka pang inutil. Ang sinasabi ko, magiging aswang na kayo. Dahil sa kinain ninyo. Dahil sa yanggaw. Pinilit makatakas ng isa sa mga kasama nila. Kaso bigla na lang itong kinalmot ng malakas ng isang aswang. Sigaw ng sigaw ang sundalong kalbo dahil sa haba ng kalmot. Anong gagawin niyo sa amin? Hihintayin namin ang pag-epekto ng yanggaw sa inyo at magiging kauri na namin kayo. Matatakam na rin kayo sa laman ng tao tulad namin. Manahimik ka! Kahit kailan, hindi kami magiging kagaya ninyo. Hindi kami magiging aswang. Bakit ka ba nagagalit? Ayaw mo bang maging aswang? Ayaw mo bang mas maging higit sa tao? Wag na wag niyo lang kaming pakakawalan. Uubusin namin ang lahi niyong mga Aray! Biglang sinapak ng isang lalaki si Farhan. Nawalan yun ng malay dahil sa pagkahilo. Sige na, dalhin na mga yan sa kanilang magiging kulungan. Walang iya kayo. Kaya pala mainit ang dugo sa ni Farhan kasi impacta ka Matanda ka talaga, mamatay ka na sana. Wala na silang nagawa nang kaladkarin na sila ng mga aswang palabas. Dinala sila sa isang kuweba na may selda. Pinapasok silang lahat doon. Mamayang gabi lang ay magiging aswang na rin kayo. At bukas ng madaling araw, pakakawalan na namin kayo para dumiskarte ng mga sarili niyong pagkain. Parang masisiraan ng bait ang matandang si Irma habang tumatawa. Umalis yun at iniwan sa loob ng kuwebang yon ang mga sundalo. May malaki namang gasera doon kaya kita pa rin nila ang isa't isa. Buwisit! Buwisit talaga! Hindi lang sana tayo inatake ng mga rebelde sa kampo di wala sana tayo ngayon. Buwisit! Mamatay na sana kung sinong nagtraidor sa samahan. Farhan! Oy! Ayos ka na ba? Mainang sapak lang yun. Pambira ka naman May luhilong sumandal si Farhan sa bakal. Napapailing ito at napahawak pa sa ulo. Anong mahina? Tanga ka ba? Mawawalan ba ako ng malay kung mahina lang yun?
Hoy, tumigil na nga kayo. Nasa alanganin na nga tayo, puro kayo ganyan. Sino ba kasi yung nagtiwala sa matanda? Ako ba? Sino kaya? Oo, kasalanan ko na. Pero sa tingin mo, may magagawa yung pagtatalo ninyo? Wala. Kaya mag-isip tayo ng paraan bago pa tayo maging katulad nila. Nanahimik ang dalawa. Inawat din naman sila ng iba pa nilang mga kasama. 2 oras ang lumipas, wala pa rin bumabalik sa kanila. Tahimik lang sila habang naghihintay ng himala. Buddy, Eric, Lumingon ng walang gana si Eric kay Farhan. hindi ko alam kung mabubuhay pa tayo. Kaya may gusto sana akong sabihin sa inyong lahat. Ano? Alam kong kamumuhian niyo ako. Pero palagay ko, kailangan niyo itong malaman bago man lang tayo mawala. Ang dami mo namang satsat, sabihin mo na. Ako ang nagtimbre sa mga rebelde, kaya sila lumusob sa kampo. Napatayo si Eric sa kanyang narinig. Anong sabi mo? Ako ang dahilan kung bakit maraming namatay sa kasamahan natin sa kampo. Ako ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Hoy Farhan, hindi oras ang pagbibiro ngayon ha. Totoo sinasabi ko. Totoong sinasabi mo? Oo, buddy. Totoo. Isang malakas na suntok ang natanggap niya mula kay Eric. Galit na galit si Eric sa nalaman niya. Hindi siya makapaniwala na sa lahat ng pwedeng maging salarin, si Farhan pa na matagal na rin niyang kaibigan. Napakagago mo. Paano mo nagawa yun? Paano natiis ng konsensya mo na maraming nalaga sa atin? Saksi ka, Farhan! Saksi ka! Nakita mo kung paano magsibagsakan sila sa lupa habang tinatamaan ng bala ng mga rebelde. Sabihin mo nga sa akin, paano mo kinayang traidorin ng mga kasama mo, pati ang bayan? Hawak nila si Papa eh. Hawak nila ang papa mo? Di ba nakadistino ang papa mo sa Visayas? Hindi totoo na nandun si Papa. Tinatago lang sa ating lahat ng mga nakatataas ang nangyari kina Papa. Marami sa kanilang nabihag. Isa na dun si Papa. Kinukontak ako ng mga rebelde bago ang pag-alis natin. Kapag hindi ko daw tinuro ang kampo natin, papatay nila si Papa. Kaya ang pagiging makasarili ang ginawa mo. Tatay ko yun eh. Pamilya ko yun. Sarili, pamilya, bayan, mamili ka. Hindi mo ako maintindihan dahil wala ka sa posisyon ko. Sundalo rin ang tatay mo. Alam kong bayan ang pipiliin niya sa oras na ikaw ang mabihag. Natahimik si Farhan sa kanyang narinig. Tila sinampal siya ng katotohanan. Napaupo na lamang ulit si Farhan. Pero nilapitan siya ni Eric at tinuwakan sa kwelyo. Wala kang karapatang magserbisyo sa bayan kung mas mahalaga sa iyo ang buhay ng pamilya mo kaysa sa buong bayan. Magsasalita pa sana si Farhan pero bigla na lang itong naubo. Lumabas ang maraming laway nito sa bibig. Pagtingin nila sa mata ni Farhan ay namumula na yon. Uy, anong nangyayari sa'yo? Hindi ko alam, Eric. Kailangan niyo na umalis. Bigla na lang nagbagong takbo ng utak ko. Parang gusto ko na ng karne ng tao. Lintik na. Magiging aswang ka na yata eh. Sige na, umalis na kayo habang nasa katinuan pa ako. Baliw ka ba? Paano kami makakalis? Nakakulong tayong lahat dito. Dahan-dahang tumayo si Farhan. Mas dumami na rin ang paglalaway niya sa mga sandaling yon. Nakakaramdam na rin siya ng panlalamig. Oo, anong gagawin mo? Nabahala si Eric nang lumapit sa kanila si Farhan. Akala nila ay sasakmali na sila ng kabaro. Pero humawak lang si Farhan sa rehas na bakal. Dahil hindi naman makapalang rehas, nagawa niyang ibukan ni Farhan yon. Sapat na para makapasok ang isang tao. Pakiramdam ko, ang lakas ko. Pakiramdam ko, mabilis ako. Kaya sige na, umalis na kayo. Parang magiging aswang na ako ng mga oras. Sige na, buddy, sige na! Wala na rin kwenta na aalis pa kami dahil magiging aswang na rin kami mamaya. Yung pendant na buwan, yung ibinigay ko sa inyong dalawa ni Joel, sabi ni Papa, pangontra daw yun sa mga aswang. Binili ni Papa yun noon pagkatapos sila makainkwentro ang mga aswang.
Napahawak agad si Eric at Joel sa kanilang kwintas. Naroon pa rin ang pendant. Hindi nila inalis yun mula nang ibigay sa kanila ni Farhan. Tingnan niyo yung mga kasama natin. Namumulan na rin ang mga mata nila. Nagpapakita na ng sintomas ng pagiging aswang. Pero kayo wala. Kaya nasisiguro ko na dahil yan sa pendant na buwan. Buddy, Eric, tama si Farhan. Wala akong ibang nararamdaman eh. Sila Tanyo, habang sumusuka kanina, masakit din ang tiyan. Pero ako wala. Ibig sabihin, epektibo itong buwan na pendant. Eric, buddy, sige na, umalis na kayo. Lumabas na kayo dahil naglalaway na rin tong tatlo. Oh. Wala nang sinayang na pagkakataon si Eric at Joel. Nilusot nila ang katawan sa nakabukas na bakal ng selda. Buddy, patawad sa nagawa ko ah. Palang araw, may isip mo rin na makapangyarihan ng pagmamahal. Kaya nitong maging makasarili para sa pamilya. Naninigas na ang panga ni Farhan noong mga sandaling yon. Pero pinipilit pa rin itong labanan ng pagsakop ng pagiging aswang sa katawan niya. Tumakas na kayo. Mas magagalit ako sa sarili ko kapag nalaman kong hindi kayo nakaligtas. Eric, Joel, maraming salamat sa lahat. Buddy, huwag ka mag-alala. Ililigtas namin ang papa mo. Maraming salamat ha. Bago umalis si Eric at Joel, sumaludo pa sila sa 4 nilang kasama na maiiwan. Pinipigilan na lamang nilang dalawa na hindi maiyak. Pag-alis nila Eric at Joel, saka natuluyang naging aswang si Farhan at ang 3 pa nilang kasama. Samantala, nakalabas naman ng kuweba yung dalawa. Takbo lang ng takbo ang ginawa nila. Kaso nga lang, bago sila makalabas ng baryo ng mga aswang, ay nakarinig na sila ng putukan. Napayuko ang dalawa. Habang nakatago sila sa mga kawayan, natanaw nilang may mga dumating na armadong lalaki. May mga dalang mahahabang baril. Buddy, mga rebelde yan ah. Sila yung umatake sa kampo. Tandang-tanda ko yung mukha ng matandang lalaki. Si Kabulig, ang leader ng mga rebelde. Anong gagawin natin? Magtago na lang tayo. Wala tayong gagawin. Hahayaan nating ubusin nila ang mga aswang. Nang nasa tapat na sila na matandang rebelde na si Kabulig, narinig nilang nagsalita at parang hindi man lang nakaramdam ng takot sa mga aswang. Mga aswang pala kayo, mga hampas lupa kayo ha? Pwes, ilabas nyo mga sundalong kinuha nyo. Kung hindi, malalagas kayong lahat. Nagpaulan na naman ang bala mga rebelde. Parang mga pusang natataranta naman ng mga aswang. Marami kaagad ang namatay sa kanila habang parang naglalaro lang ang mga grupo ng rebelde. Tayo palang hinahanap niya. Malas talaga natin oh. May aswang nang papatay sa atin, may rebelde pa. Kung umalis na kaya tayo dito? Hindi tayo basta-basta pwedeng umalis. Marami sila. Sigurado ako may mga nakaabang na mga rebelde sa gubat. Baril. Kailangan natin ng baril. Nanatili lang ang dalawa sa kanilang kinalalagyan. Pinapanood lamang nila ang mga aswang at ang mga rebelde na nagsasagupaan. Ilang minuto pa ang nakalipas, nakita nilang may mga rebelde na rin ang nalalagas. Mas dumami ang mga aswang na naging agresibo. Kapansin-pansin din na parang nag-alangan ng mga rebelde. Buddy, pagkakataon na natin. Puntahan natin yung mga rebeldeng napatay. Kunin natin yung mga baril. Dali! Habang nagkakagulo, pasimpleng lumapit ang dalawa. Dumaan sila sa dilim at nang nakakuha na ng pagkakataon, pasimple nilang hinila papunta sa dilim ang baril na matataas ang kalibre. Gagamitin lang natin tong baril na to kapag nalagay tayo sa alanganin. Hanggat walang nakakakita sa atin, hindi tayo magpapaputok. Understand? Sir, yes sir! Linti ka, huwag kang maingay. Nagmasid pa sila sandali. Pinagmasdan nila ang kaguluhan na nangyayari sa bungad ng baryo ng mga aswang. Aalis na sana sila sa kanilang pwesto nang makita nilang may isang lalaking aswang ang nasa likuran na pala nila. Nasa aktong dadakmay na sila ng aswang nang hampasin yun ni Eric ng baril. Nahilo ang aswang at sinundan pa ni Joel ng isang malakas na hagupit. Ulit mo ah.
Buddy, paano pala kapag sila Farah ng nakaharap nating aswang? Papatayin ba natin sila? Makapangyarihan ng pagmamahal. Kaya nitong maging makasarili para sa pamilya. At ang sagot mo ay, Hindi. Hindi natin sila papatayin. Napangiti na lamang si Joel nang marinig yon. Lumala pa ng lumala ang gulo sa baryo ng mga aswang. Nang dahil sa paghahanap sa kanila ng mga rebelde, sumiklab ang hindi inaasahang kaguluhan. Hindi tuloy malaman ng dalawa kung papaano sila makakaalis dahil halos kahit saan sila pumunta, may aswang na namang maaari makita sa kanila. Kung lalabas man sila, baka makasalubong naman sila ng mga rebelde. Hindi ko alam ang gagawin ko. Basta, dapat isa sa atin ay dapat mabuhay. Bumuntong hininga na lamang si Eric habang nakatago sila sa silong ng isang bahay. Tumagal ng halos 15 minutos ang gulo. Maya-maya lamang ay bigla na lang nanahimik ang paligid. Buong akala ng dalawa ay tuluyan ng umatras sa mga rebelde o kaya naman ay naubos na ang mga aswang. Lakas loob silang lumabas sa pinagtataguan nila. Tingin sa kaliwa, tingin sa kanan. Wala silang nakikitang aswang, kaya sinamantala nila ang pagkakataon. Tumakbo na sila sa gilid. Nakakita sila ng daan patungo sa kagubatan. Batid ng dalawa na delikado pero ang tangi na lang nilang paraan ay ang sumugal. Buddy, doon sa kaliwa! Bitbit ang mahahabang baril ay mas binilisan pa nila ang kanilang takbo. Nang malapit na silang makarating ay bigla na lang may humarang sa kanilang aswang. Napatigil ang dalawa. Agad nilang pinaputukan ng mga yon. Pero nagulat sila nang mabilis na nakailag ang mga yon. Dahil sa putok na kanilang pinakawalan, napukaw ang atensyon ng ibang aswang sa kanila. Wisit! Naalintikan na tayo, buddy! Kailangan na ata natin magpaalam, buddy! Gumilid muna sila at nakiramdam kung saan napunta ang mga aswang na binaril nila. Kumakabog ang kanilang mga dibdib. Naku, buddy, dumadami na ang mga aswang. Handa ka na ba? Mamatay? Loko, handa ka na bang lumaban? Wala na tayong choice, buddy. Lalapit na sana mga aswang sa kanila noong mga sandaling yon, pero bigla na lamang bumalik ang mga rebelde. Mangisay-ngisay ang mga aswang nang saluin nila ang mga pinaulang bala. Sasamantali na sana ng dalawa na tumakas, kaso nga lang ay naabutan sila ng mga rebelde. Kayo pala mga sundalong kinupkop na mga halimaw na nandito? Nagkatinginan sila Joel at Eric. Kapwa nila tinatansya kung kakayanin ba nila sakaling papalag sila. Pero nawalan sila ng pag-asa nang makitang mas dumami pa ang mga rebelde. Ang tanging na lang nilang nagawa ay ibaba ang kanilang mga baril. Agad naman silang dinakip. Mara silang kinaladkad palabas ng baryo. Nang makuha na sila ng mga rebelde ay umalis na rin sila. Nagtatawanan pa ang mga rebelde nang madakip sila habang naglalakad sa gitna ng kagubatan. Parang hindi man lang natakot ang mga yon sa mga nakasagupan nilang mga aswang. Nasaan ang iba niyong mga kasama? Kinain na ba ng mga aswang? Nasaan na yung traidor na anak ng Major? Ano, buhay pa ba? O baka pinulutan na rin ng aswang? Matapang lang kayo kasi marami kayo. Huy, ano ka ba? Huwag ka na magsalita. Huminto ang mga rebelde ayon sa utos ng leader na si Kabulig. Binitiwan nila si Joel habang nakatali ang kamay ng binata. O sige, magsuntukan tayo. Ako lang mag-isa. Sinapak na matanda si Joel. Pero dahil sa tigas ng mukha ni Joel, si Kabulig pa ang nasaktan. Aray ko naman! Anong mukha meron ka? Nakahawak pa sa kamay ang rebelding leader. Lalo itong nagalit kay Joel kaya kumuha yun ng baril. Pinalo nito si Joel sa likod hanggang sa madapa na. Tama na! Huwag niyo na siyang saktan! Lahat ng gusto niyong malaman sasabihin ko. Nakikiusap lang ako na huwag niyo na siyang saktan! Tinigilan ni Kabulik si Joel. Siya naman ang pinagbuntungan ng leader ng mga rebelde. Marahas na hinawakan ng kanyang baba at sinampal ng malakas.
Siguraduhin mo lang na may mapapala ako sa'yo, ha? Kapag wala, dito kita ililibing sa kagubatan na ito. Kaya, dalhin niyo ang mga yan bago pa mag-init ang bombonan ko. Palihim na nagpasalamat si Joel sa ginawa ni Eric. Kabado si Joel para kay Eric dahil alam niya na baka pahirapan ng kabaro para lang magsalita. Malayo ang kanilang nilakad. Marami silang hinintuan kaya inabot na sila ng umaga. Mag-aalas 6 na ng umaga na makarating na sila sa pinakakuta ng mga rebelde. Ikulong niyo na muna yung dalawang yan. Mamaya na paggising ko, saka natin pipigay ng mga yan. Marahas na tinulak ang dalawa papasok sa kulungan na yari lang sa makakapal na sanga ng puno. Buddy, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, buddy. Medyo masakit lang yung likod ko pero wala naman to. Parang kagat lang ng langgam. Langya ka. Nakatakas nga tayo sa aswang. Nandito naman tayo sa mga lintik na rebelde na to. Oo nga, ang malas nga natin eh. May balat ka ba sa puwet? Wala no, buni meron. Nagawa pang tumawa ng dalawa sa kalagayan nila. Nilulubos na nila ang mga sandali dahil hindi nila sigurado kung yun na ba ang huling tawa at ngiti nila. Pagdating ng tanghali, pinuntahan na sila ng leader ng mga rebelde. Unang nilapitan si Eric. Sa mukha pa lang ni Kabulig, ramdam na kaagad ni Eric na walang awa at halang ang kaluluwa nito. Ngayon, sabihin mo sa akin kung nasaan si Major Baldo. Di ba pinatay nyo na? Lumusob kayo sa kuta namin eh. Kaya bakit ka magtatanong sa akin ng ganyan? Sira ba ulo mo? Magtatanong ba ako sa iyo kung napatay ko si Major Baldo? Isang malakas na sampal ang natanggap ni Eric nang dahil sa galit ni Kabulig. Dumugo kagad ang labi ni Eric. May luhilo rin siya. Kahit kasi matanda na, ay mabigat pa rin ang kamay nito. Ano? Nasaan si Major Baldo? Sabihin mo! Hindi ko nga alam. Nauna kaming nakatakbo sa kanila at naiwan sila roon. Hindi ko kasalanan kung hindi nyo kinayang patayin si Major Baldo. Alam mo ang ayoko sa lahat? Ay yung siraulo kong sumagot. Akin na nga yung latigo dyan. Nanlaki ang mata ni Joel nang makita ang buntot pagi na hawak ng rebelde. Nag-alala siya para kay Eric. Batid niyang talagang magkakasugat-sugat ang katawan ni Eric kapag lumatay na yon sa balat ng kasama. Alam mo, may dalawang dahilan kung bakit umaamin ng isang tao. Una, nagtatraidor. Pangalawa, nasasaktan. Persa ang pinadapa ng mga rebelde si Eric. Walang pagdadalawang isip na hinagupit ni Kabulig ng latigo si Eric. Kung saan-saan tumatama ang latigo na dahilan para lumatayo ng malala. Hindi kinaya ni Joel ang kanyang nakikita. Kaya naman nag-isip siya ng paraan para matigil ang pagpapahirap sa kanyang kabaro. Itigil niyo yan! Wala siyang alam! Ako ang tanungin ninyo! Huminto si Kabulig sa ginagawa niya. Nagtataka naman siyang tiningnan ni Eric na parabang nanguhula sa kung ano ang binabalak ni Joel. Gusto mong magpakabayani? Gusto mong malaman kung nasaan si Major Baldo, di ba? Di sasabihin ko sa'yo. Tingin mo maniniwala ako sa'yo? Ito ngang isang walang alam eh. Ikaw pa kaya mukhang hindi marunong humawak ng baril? Sundalo ka ba talaga? Major ang tatay ko. Kaibigan si Major Baldo. Kilala ko si Major Baldo dahil madalas siyang dumadalo sa amin. May narinig akong pinag-usapan sila ng tatay ko bago mangyari ang lahat ng ito. Unti-unting kumalma si Kabulig. Naramdaman naman ni Joel na parang kakagat sa imbento niyang kwento ang matanda. Kapag ako niloko mo, papatayin ko itong kasama mo. Pupugutan ko ng ulo. Huminga naman ng malalim si Joel. Bago siya paupuin ng maayos, tinutukan siya ng baril ng isang lalaki. Ang sabi ni Major Baldo, alam niya nang may magtatraidor sa hanay namin. Kaya sinabi niya sa tatay ko na kapag nangyaring lumusob ang mga rebelde sa kuta, alam niya na kaagad ang gagawin. Kung hindi niyo pala napatay si Major Baldo, malamang sa malamang nakatakas siya at nasa gubat pa rin hanggang ngayon. Aba, sira ulo ka ba o ginagago mo ako dito?
tumakas pero nasa gubat pa rin. Hindi pwedeng umuwi si Major Baldo sa mga kasama namin sa bayan. Dahil merong kasabwat din doon bukod sa traidor na isa pa namin kasama. Tama ba ako? May mga kasabwat kayo sa bayan na kapwa namin sundalo. Baka sa mukha ng leader ng mga rebelde ang pagkagulat. Kahit na imbento lang ni Joel ang lahat, aksidente itong tumugma sa totoong nangyayari. Kung talagang gusto niyo pang mabuhay lahat, pigilan niyo si Major Baldo. At sa mga oras na to, nasa gubat pa siya. Hindi ko alam kung saan pero naghihintay lang yun ng pagkakataon para makalabas. At kapag nakalabas yun, pupunta yun ng Maynila. Gaya ng sinabi niya sa tatay ko. Sa Maynila niya ire-report kung sino-sino ang mga taga-bayan ang nagtatraidor. Kapag nangyari yun, matatapos kayong lahat. Wala kayong magagawa kapag nag-airstrike na dito. Hinawakan ni Kabulig ang kwelyo ni Joel. Di sabihin mo sa akin, saan sa gubat? Malaki ang gubat Saan? Tila sandaling nag-isip si Joel. Nang may maisip na naman itong idadahilan, ay walang pagdadalawang isip itong nagsalita. Tama! Bago kayo lumusob, narinig ko si Major Baldo na may binabanggit na dating rebelde na tiwalag. Kaibigan niya raw yun. Hindi ko alam kung sino Basta, malakas ang kutob ko na yun ang kumukupkop kay Major Baldo ngayon. Si Katemyong. Wisit na matanda yun, Dapat pala pinatay ko na yun Gustong matawa ni Joel sa mga pagkakataong yon. Hindi niya kasi inakala na tatama na naman ang gawa-gawa niyang kwento. Hindi ka ba nagtataka? Napatingin sa binata ang leader ng mga rebelde. Tila nag-aalab ang mga mata nito sa galit. Sa layo ng nilakad namin at sa dami ng baryo na nadaanan namin, habang nakasuot kami ng uniforme, buhay pa rin kami. Anong sinasabi mo? Diretsoy mo ako! Ang sinasabi ko lang na may isa sa mga rebelde ang tumutulong sa amin. Hindi mo alam? May nagtatraidor din sa'yo. Nagkabulungan ng mga rebelding nandun. Tiningnan naman ni Kabulig ang mga kasama niya. Pero wag ka mag-alala. Wala siya rito. Manahimik ka! Lintik ka! O kayo, halugugin ang buong gubat! Kung kinakailangan na pumunta sa kabilang bundok, gawin niyo! Kailangan niyo makita si Katemyong dahil malamang sa malamang, kinukupkup niya si Major Baldo! Bilisan niyo, mga inutil! Padabog na umalis si Kabulig. Sumunod naman doon ang mga kasamahan nito. Naiwan ang dalawa. Nilapitan kagad ni Joel ang kabaro na duguan dahil sa latay ng latigo. Buddy, ayos ka pa ba? Ayos lang ako. Pero ang galing mo sa mga info na yun Gawa-gawa ko lang yun. Gawa-gawa? Bakit tumatama? Ewan ko. Sinuwerte lang siguro. Langya ka. Ibig sabihin lahat ng yun kasinungalingan? Pambihira. Ang galing mong gumawa ng kwento. Aray, may sugat ako dyan. Sorry buddy. Pero ang mahalaga ngayon tinigilan ka na muna nila. Bilib na ako sa iyo, buddy. Nagmamature ka na. Pero kailangan talaga natin makalis dito. Isa na namang himala ang dapat nating hilingin. 5:00 na ng hapon nang marinig nilang muli na nagdatingan na ang mga rebelde. Kinabahan na kaagad sila, lalo na si Joel. Nababahala ang binata na baka napagtanto na ni Kabulig na isang malaking kalokohan ng lahat. Pumasok sa kulungan si Kabulig, galit na galit. Agad na kinuha nito si Joel at pinagtatadyakan. Ginagago mo ba ako, Wala kaming nahanap sa gubat! Kung wala kayong nakita sa gubat, isa lang ang ibig sabihin nun. Nakarating na sa Maynila si Major Baldo. Lalong pinagsihisipa ni Kabulig si Joel. Dumugo na ang nguso ng binata sa galit ng rebelding pinuno. Sinayang mo lang ang oras ko, hayop ka! Hindi niya kasalanan na tanga ka at mabilis kang maniwala. Sa sinabing yun ni Eric ay napalingon sa kanya ang matandang si Kabulig.
Galit na galit ang mga mata nito. Gusto mo ring masaktan ha? Sinakal na matanda si Eric at dinikit sa rehas. Pinagsusuntok nito ang mukha ng lalaki. Hindi pa nakontento ang matandang yon. Sinipa-sipa pa si Eric sa tiyan. Ang pinakaayaw ko sa lahat ay yung mga bumoboses pero wala namang ibubuga. Wisit! Sinapakulit ni Kabulig si Eric. Nang mapagod yun ay padabog nitong binitiwan ng binata. Mamayang gabi, ilabas nyo yan. Itali nyo sa gitna ng bakuran. Papalamunin ko ang mga bala mga bisit na ito. Kinandadong muli ang kanilang kulungan pagkatapos ay nagsialisa na rin ang mga yon. Buddy, ayos ka lang ba? Ikaw ang hindi ayos, buddy. Duguan ang mukha mo eh. Ayos lang ako. Pero kailangan natin makalis dito bago pa dumating ang gabi. Hindi na talaga tayo bubuhayin ng matandang yun. Pasensya ka na. Akala ko magiging epektibo yung mga imbento kong kwento eh. Wala yun. Alam kong ginagawa mo ang best mo para sa ating dalawa. Nanahimik na lang ang dalawa. Hinanda na lamang nila ang kanilang sarili. Dahil nang sumapit na ang gabi, dumungaw na sa kanila ang nalalapit na kamatayan. Dakong alas 7 ng gabi ay pwersahan silang inilabas. Medyo hilo-hilo pa nga sila pero walang pakialam sa kanila mga yon. Dinala sila sa isang malawak na bakuran. Itinali sila sa kawayan na nakabaon sa lupa. Buddy, kilala mo pa kaya ako kapag nasa langit na tayo? Uy, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi pa tayo mamamatay. Buddy, kailangan na natin tanggapin. Kahit himala, hindi na tayo kayang iligtas. Napalunok na lamang ng laway si Eric. Tumingin siya sa paligid. Walang kahit na anong liwanag ng pag-asa ang nakikita niya. Mga ilang sandali lang, dumating na si Kabulig. Nagsimula ng umandarang kaba sa kalooban ni Eric at Joel. Paabot ka ng armalite ko dyan. Tinutukan ni Kabulig sa leeg ng baril si Eric. Pagkatapos ay sinunod naman ito si Joel. Sino kayang magandang unahin sa inyong dalawa, ha? Umatras saglit ang matanda. Inasinta nito si Eric at Joel na parabang babaril lang yun ng lata. Tingnan natin ang kadaldalan nyo ngayon. Kakalibitin na sana ng leader ng mga rebelde ang gatilyo nang makarinig naman sila ng malalakas na hiyaw. Nagahari ang hiyaw sa buong area. Punyemas na mga aswang ito! Buwisit! Magsimaganda kayo! Nandito mga aswang! Kanya-kanyang dampot na mga baril ang mga rebelde. Akala nyo ligtas na kayo ha? Mga buang! Ipapakain ko kayo sa mga aswang! Nagsimula ang kaguluhan. Narinig na naman ni Eric at Joel ang malalakas na putukan sa paligid. Noong mga sandaling yon, talagang naglaho na ang maliit na pag-asa mula sa hiniling nilang himala. Sa pagdating ng mga aswang doon, alam na kagad nila na ang katapusan nila ay nalalapit na. Bumuntong hininga na lamang si Eric at Joel. Parehong natatawa na parabang sila ay nababaliw na. Dahil maya-maya lang din ay bigla na rin silang maiiyak. Hindi ko akalain na sa ganito tayo matatapos. Mas matatanggap ko nga sana kung namatay ako sa gera eh. Pero ayos lang. Pwede naman ako magmulto eh. Makalipas ang ilang sandali, narinig na lang nila na unti-unti nang nawawala ang mga putukan. Wala na rin silang nakikitang rebelde na patakbo-takbo. Kutob ng dalawa, mga aswang ang nanalo sa laban. Dahil doon, mas lalo silang kinabahan. Iniisip pa lamang nila na nilalapa sila ng mga aswang ay hindi na nila kaya. Nang masipat na may papalapit na aswang sa kulungan, napailing na lang ang dalawa. Tinanggap na nila ang kanilang katapusan. Buddy, teka, di ba sila Faran yun? Nakita nila si Faran at iba pa nilang kasama na naging aswang din.
Nang makalapit yun sa kanila ay winasak na mga yon ang kulungan. Nung una ay nakaramdam pa ng pagkailang si Eric at Joel. Iba kasi ang itsura ng mukha ni Farhan at ng mga kasama nito. Oh, Farhan, teka, nakikilala mo pa ba kami? Malamang, siraulo ka pala eh. Eh di ba aswang ka na? Hindi ko alam pero nasa katinuan pa rin kami. Nagbago lang ang katawan namin pero yung utak hindi. Patay na ang mga rebelde. Kasama namin yung ibang aswang na tumiwalag kay Aling Irma. Maraming salamat pero paano na kayo nito? Huwag nyo na kaming intindihin, no? Tumakas na kayo habang wala pa yung ibang aswang na masasama. Balikan nyo na lang ako dito kapag nakahanap na kayo ng albularyo na gagamot sa amin. Sabi ng ibang aswang pwede pa raw kaming makabalik sa dati. Ganun ba? O sige, basta mag-iingat ka palagi rito, buddy ha. Kayo rin. Pangako, may babalik ka sa dati. Nagmamadaling makalis ang dalawa. Nilisan nila ang lugar na yon habang wala pang ibang mga aswang. Hindi man nila natalo ang mga aswang. Naubos naman nila ang lahat ng mga rebelde. Nakabalik si Eric at Joel sa pangangalaga ng mga kabaro nila. Nahuli na rin ang mga kapwa nila sundalo na nagtraidor sa buong samahan. Samantala, nailigtas din naman ang tatay ni Farhan mula sa kamay ng mga rebelde. Si Major Baldo naman ay ligtas ding nakabalik sa kanila. Ilang araw naman ang binilang bago nakahanap si Eric at Joel ng albularyo. Binalikan nila si Farhan at ang dalawa nilang kasama. Sa kabutihang palad, gumaling si Farhan sa tulong ng isang napakahusay na albularyo. Pero dahil kailangan sundin ng batas, hinarap ni Farhan ang kaso ng pagtatraidor sa bayan. Dahil na rin sa mga buhay na nawala dahil sa ginawa niya. Ganun pa man, masaya pa rin ang magkakaibigan. Kahit wala na si Farhan sa serbisyo, ang mahalaga na lamang sa kanila ay walang nawala sa kanila. Magkakasama pa rin at hinihintay na lamang ni Eric at Joel kung kailan muling makakalaya si Farhan. Wakas.